Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ni Emma at ng aking pamilya ay bumabati ng Merry Christmas sa bawat isa sa inyo. Ito po ang unang linggo ng ating pagdiriwang ng ating Advent. Ang Advent po, ito po yung paghihintay natin sa Kapaskuhan. Paghihintay natin sa pagdating ng Kapaskuhan. Nung una po, ang mga tao, naghintay sila na darating yung tagapagligtas. Tayo naman po, ang Advent natin ngayon ay hindi lamang pagdiriwang sa unang pagparito ng ating Panginoon, kundi ito ay paghihintay sa muli niyang pagparito. At ang mensahe po ngayon ay na makikita sa Luke chapter 1. Ito po ay kasaysayan ni Mary, yung pinakamamahal po natin na si Mary, the mother of the Lord Jesus Christ. At ipinapakita ni Mary po sa atin na kapag ka naintindihan mo ang kahulugan ng Pasko, kahit ano pa ang haharapin mo, ay mapagtatagumpayan mo. Ang susi ng magandang pagdiriwang, ang susi ng matagumpay na buhay, ang susi ng isang buhay na kaaya-aya sa Panginoon, isang buhay na talagang gamit para sa Kanya, ay nakasalalay doon sa malinaw na pangunawa kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao. So, ang title po ng ating mensahe ngayon is called Merry Christmas. Kung ano po yung mensahe na makikita natin sa buhay ni Mary po. At ang verse po natin mula sa chapter 1, verse 26, ito po ang makikita natin. Nang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazareth sa Galilea. Pinapunta niya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, "Matuwa ka, Maria, ikaw na pinagpala ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon." Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan." Nagtanong si Maria sa anghel, "Paano po ito mangyayari? Gayong dalaga pa ako." Ang ibig niya sabihin, paano mangyayari ito? I'm a virgin. Birhen pa ako, sabi niya. Sumagot ang anghel, "Sa inyo ang banal na espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon, sapagkat walang imposible sa Diyos." Sumagot si Maria, "Alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo." At iniwan siya ng anghel. Verse 39, hindi nagtagal, nag-ayos si Maria at dali-daling pumunta sa isang bayan sa kabundukan ng Judea kung saan nakatira sina Zacarias. Pagdating niya sa bayan ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naramdaman niyang gumalaw ng malakas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napuspos ng banal ng spirito si Elizabeth at malakas niyang sinabi, "Higit kang pinagpala ng Diyos sa lahat ng babae at pinagpala rin niya ang magiging anak mo. Isang malaki karangalan na dalawin ako ng ina ng aking Panginoon. Nang marinig ko ang pagbati mo sa akin, gumalaw ng malakas sa tuwa ang sanggol sa sinapupunan ko. Mapalad ka dahil naniniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon." Ito po ang salita ng Diyos. Again, ang mensahe po natin ay ito.
ang ating buhay, ang usefulness ng ating buhay, ang kagandahan ng selebrasyon at ng pamumuhay po natin ay nakasalalay doon sa malino na pangunawa sa kahulugan ng Pasko. Kaya tatlong bagay po ang ating titingnan ngayon as we look into the message about Mary. Ang una po, gusto ko makita natin, ano ba ang sinabi ng Diyos kay Mary? What did Mary hear? Ano ba yung narinig ni Mary? Yung pangalawa, ano ang binigay ng Diyos kay Mary? Ano ang tinanggap ni Mary mula sa Diyos? At ang pangatlo, what did God receive from Mary? Ano yung binigay naman? Paano tinugon ni Mary ang salita ng Diyos sa kanya, ang gift ng God sa kanya, paano niya ito tinugon? So tatlong bagay po ang ating titingnan, what God said, what God gave, and what God got from Mary. At pagka ito po ay naintindihan natin, ganun din ang mangyayari sa atin. As Mary in the end, makikita po natin sa dulo po ng kasaysayan na ito, that Mary submitted herself to God. Mary said yes to God. At yan din po ang aking dalangin ngayon sa mensahe na ito, ng bawat isa sa atin ay mag-yes kay God, na ang pag-asa natin ay hindi nakasalalay doon sa magagandang pangyayari sa ating buhay, kundi ito ay makasalalay o nakasalalay doon sa pagtugon natin sa iniuutos sa atin ng ating Panginoon. So, una po sa lahat, tingnan natin yung ano ba ang sinabi ng Diyos kay Mary. There are three mind-boggling truths. Talagang, sobra talaga na ganda, lalim at taas na mga kaisipan, katotohanan ang sinabi ng Diyos kay Mary. Una sa lahat, sinabi ng Panginoon kay Mary na ang kanyang magiging anak ay maghahari magpakailanman. Can you imagine that? Sabi niya kay Mary na isang simpleng babae galing sa probinsya, si Elizabeth at Zacharias, sila po ay they're from the urban, nasa city sila. Pero si Mary, she comes from this unknown place. At bata siya, pero ikakasal na at nangusap ang Diyos sa kanya. At ano ang sinabi ng Panginoon? Una sa lahat, sabi ng Diyos sa kanya, ang magiging anak mo ay maghahari magpakailanman. Wow! Alam po niyo, yung katuroan na ito ay katuparan ng mga pangako ng Diyos sa bayan ng Israel, at hindi lamang para sa Israel kundi sa buong mundo. Ito po ay nagpasimula sa Genesis chapter 3 verse 15. Doon pa lang sinasabi na ng Panginoon na bilang pagtugon ng Diyos doon sa problema ng sangkatauhan, yung problema ng kasalanan, problema ng na ang mga tao ay hindi makasunod sa Diyos. Problema ng tao na nahiwalay sa Panginoon. Problema ng tao na nasa judgment ng God. Sabi ng Panginoon, ako ay gagawa ng isang paraan upang ang kaaway ay mapuksa. Upang si Satanas, ang kasalanan, ang mundo ay puksain ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng special na lalaki na ito. Sabi sa Genesis 3:15, sabi niya, itong the seed of the woman, itong anak ng babae na ito, siya it will crush the head of the serpent. The serpent will also bite the heel of the son of the woman, but the son of the woman is going to crush or destroy, evil. At ito ang unang sinabi ng Diyos kay Mary. Mary, magkakaroon ka ng anak at ang magiging anak mo ay maghahari kailanman. Ito rin po ay may kaugnayan doon sa pinangako ng Diyos kay Haring David. Alam po ninyo, yung seed of the woman ay tuloy-tuloy yan at hanggang sa mapunta doon kay Haring David. At si Haring David ay pinangakuan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Haring David, mula sa lahi mo ay
ay lilitaw ang isang hari. Mag-ahari siya, hindi lamang sa Israel, kundi sa buong mundo. At ang kanyang paghahari ay walang hanggang paghahari. Kaya dito po sa Luke chapter 1, sinasabi sa atin ng Panginoon na talagang ang anak ni Mary na na si Jose na from Judah, from the tribe of David, from the tribe of Judah, na lahi ni David, ang magiging anak po niya ay mag-ahari ng walang hanggan. Hallelujah. Kaya nga po, yung mga hari, yung mga naghahari-harian noon, nababagabag sila dahil dumating yung totoong hari. Gusto ko lang sabihin po ngayon, na sa ating mundo ngayon, marami po ang naghahari-harian. Marami ang inaakala nila na sila ang mga siga, sila ang may hawak, sila ang may kapangyarihan. Pero gusto ko pong sabihin sa ating lahat na ang totoong hari ng mundo ay walang iba kundi si Haring Jesus. Yan po ang una na sinabi ng Diyos kay Mary. Ang pangalawa po, sinabi ng Diyos kay Mary, kasi ang sagot ni Mary, paano ako magkakaanak? I'm a virgin. Ibig sabihin, hindi pa kami kinakasal ni Jose at, how can I have a baby? I'm not married. I'm not having any sexual relationship. So it's not possible to have a baby when I'm a virgin. Well, sabi ng God sa kanya, hindi po problemahin yan because ang panganganak mo na ito ay hindi mangangailangan ng lalaki. Ang panganganak mo na ito ay it is going to be a supernatural conception because sabi niya, ang Holy Spirit, lililiman ka ng Holy Spirit. The Holy Spirit will overshadow you. Talagang ang Holy Spirit will come upon you and God will give birth. God will create someone inside of you. It's an incredible truth that God was telling si Mary po na mula sa kanyang sinapupunan, talagang bubuin niya yung magiging tagapagligtas ng mundo. At dito po sa ating text sinasabi sa atin na ang kanyang the Most High God, yung kataas-taasang Diyos, ay lililiman ka ng banal na Espiritu at ang magiging anak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Talaga naman po, the virgin birth po has something to do with the deity of Christ. Ang sinasabi kasi ng iba na si Jesus ay tao, pero nagkaroon ng kapangyarihan, parang kapangyarihan ng Diyos, pero hindi po ganyan Sinasabi dito sa Biblia na, bago pa siya ipanganak, bago pa siya mabuo bilang tao sa womb ni Mary, siya po ay Diyos na. At siya po ay tatawaging anak ng Diyos. Siya po is going to be a divine being. He's going to be someone who will serve like a king, pero kakaiba po siya because siya po ay maghahari ng walang hanggan. Wala pong earthly, wala pong human king na maghahari ng walang hanggan. Pero, God was doing something so amazing na binubuo niya doon sa womb ni Mary ang isang nilalang na maghahari magpakailan paman at ito nga ay siya po yung Diyos na magkakatawan tao. At yung pangtatlo na sasabihin ng Diyos kay Mary, ito po yung pinakamangha-mangha sa lahat. Sapagkat doon sa pag-uusap ni Mary at saka ni Elizabeth, nung magpangita sila, talagang lumundag yung bata sa loob ng tiyan ni Elizabeth, na tuwan-tuwa at parang tuwan-tuwa na makita si Mary at saka yung binubuntis niya. At si Elizabeth ay napuspos ng banal na espiritu at kinausap niya itong si Mary at sinasabi niya, wow, salamat na ako ay binisita ng ina ng aking Panginoon. Wow, can you imagine that? Now,
medyo confusing a little bit, ano? Pero kasi una sa lahat, ang Diyos ay nagsabi, na ang Diyos ay nagsabi kay Elizabeth, kay Mary, ang Diyos nagpadala siya ng anghel, pero it was the message coming from God na meron siyang gagawin, na talaga magkakaroon siya ng anak, at ang anak niya na ito ay magiging hari at maghahari magpakailanman. At ngayon, ito po yung pinaka-amazing things, kasi they realize na the very God who said He will send a baby is the baby Himself inside Mary's womb. Yung Diyos na nagsabing bubuo siya, bubuin niya yung sanggol sa sinapupunan ni Mary, ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Yung mabubuo sa loob ng tiyan ni Mary ay walang iba kundi ang God mismo. That's amazing, isn't it? Na God would become a human being. Ang Diyos ay magkakatawan tao. Can you imagine that? Sabi po ng Biblia na ang Diyos ay espiritu. Hindi po siya nakikita. Pero ang Diyos, kukuha siya ng panibagong, panibagong nature na yung invisible magiging visible. Ang Diyos is immortal. Hindi po siya mamamatay. Pero God will take a new nature na pwede po siyang mamatay. God is all-powerful, makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang salita, kanyang nilikha ang lahat ng bagay. Can you imagine that? What a powerful God God is. At not only that, pagkatapos ng creation, He continues to sustain creation. There is no more powerful than God, So the all-powerful, the omnipotent God would become weak, would become human. Yung God, all-powerful, would become weak, like all of us. Wow, ito po yung narinig ni Mary from God. God is saying to her, I'm going to do something so incredible. Sabi niya kay Mary. So, ang Kapaskuhan po, hindi po ito mga jingle bells, hindi po ito dashing through the snow, o kaya, yung mga pangkaraniwang iniisip natin sa Kapaskuhan, kundi ang Kapaskuhan po ay selebrasyon sa kamangha-manghang ginawa ng Diyos na kanyang nilisan ang langit upang tumira sa ating kalagitnaan, magkatawang tao siya. Lalapit siya sa atin kasi hindi po tayo pwedeng lumapit sa Kanya. Yan po yung unang bagay na makikita natin patungkol sa Kanya. Yung pangalawa naman po, gusto kong makita natin kung ano yung tinanggap ni Mary. What did God give Mary? Ano po yung pinagkaloob sa Kanya? Sa Biblia po natin, sa Tagalog, I think 2 o 3 beses na binanggit yung salitang blessed, you found favor from God. Parang you found favor from God. You're blessed among all women. Something like that. Yung salitang favor po, kasi minsan parang we misunderstand the English word. The word favor actually is the word charis, which is the Greek word for grace. Kumbaga, si Mary po ay pinagpala ng Panginoon dahil tinanggap niya yung grace ni God. Dahil sa pagtanggap niya sa biyaya ng Panginoon, dahil nag-yes siya doon sa binigyan ng Diyos sa kanya, dahil pinili po siya para siya po ang gagamitin para dalhin yung Diyos na magkakatawang tao dito sa ating mundo. Kaya that's the thing, no? This is the blessing that Mary received from God. She received grace from God. She was given grace from God. Kaya talagang sobra po ang pagpapala na kanyang tinanggap dahil pinagkalooban siya ng Panginoon ng grace. Una po sa lahat, yung grace para siya po ay tawagin bilang bearer of God who will become a human being. Now, lilinawin lang po natin, si Mary po, hindi po niya
ipapanganak ang Diyos. Kasi po, ang Diyos ang naglalang sa kanya. Ano po? So, ang ipapanganak po ni Mary ay yung Diyos na magkakatawan tao. Yun po ang mangyayari sa kanya. Yun po yung biyaya. Yun po ang kakaibang pagtawag sa kanya ng Panginoon, and she needed the grace of God para po ito ay mangyari. So, wow, what a grace. Ano, can you imagine sa dinami-dami ng mga kababaihan, sa mundo at sa Israel, siya po ang pinili ng Panginoon, na siya po na, bata pa, siya po na talagang simple, siya po na galing sa hindi kilalang lugar, siya po ay pinili ng Panginoon to bear, para siya po ang magdala doon sa God na magkakatawan tao. What a great blessing na pinagkaloob sa kanya. Yung pangalawa po ito po yung napakagandang pagpapala na tinanggap ni Mary po. Yung grace po para magliligtas sa kanya. Yung pangalawang pagpapala na tinanggap niya, yung pagpapala na yung grasya ng Diyos para magligtas sa kanya. Doon po sa kanyang awit sa Magnificat, si Mary po ay talagang aawit siya ng ganun na lang. At ang awit po niya, sabi niya, I rejoice in God my Savior. Natutuwa daw siya sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Kaya ito po ay napakalaking pagpapala na tinanggap ni Mary mula sa Panginoon. Pangatlo po na tinanggap niya sa Diyos ay yung grace to endure. Yung pagpapala para kahit ano po ang mangyari, kahit gaano po kahirap yung kanyang haharapin, kahit gaano ka-dangerous yung maaring mangyari sa kanyang pagtanggap sa misyon na galing sa Diyos sa kanya. Wow, she needed grace, no? She needed grace to remain strong. At alam naman po natin that yung kanyang kalagayan, it entailed a lot of difficulties, a lot of hardship. Maging si Joseph po na kanyang minamahal, parang hindi siya convinced doon sa sinabi ni Mary na buntis siya, hindi dahil sa ibang lalaki, kundi buntis siya at ang kanyang pagbubuntis ay gawa ng Panginoon. And Matthew chapter 1 would tell us na God had to speak to him. Si Joseph ay kinakailangan kausapin din ng angel para sabihin sa kanya, Joseph, totoo yung sinasabi sa iyo ni Mary. But, can you imagine the trials, the challenges na kanyang hinarap? Sabi po sa Luke chapter 2, nung one of the prophets, sabi niya, a sword will pierce your heart. Talagang tutusukin ka ng matalas na bagay ang puso mo. Talagang masasaktan. Because can you imagine raising up the God-man? Yung palalakihin mo yung God-man. At yung makikita niya na yung kanyang anak is being rejected by many. Makikita niya yung kanyang anak ay ipapako sa krus na ituturing bilang criminal to be treated with great injustice. It will really pierce her heart. And yet the Lord says na God will give her grace para masustain po niya ang mga bagay na ito. Isa pong lesson lamang po. Nakakala kasi natin minsan, pagka tayo ay sumusunod sa Diyos, wala na pong problema sa ating buhay. Kapag tayo ay nasa kalooban ng Panginoon, na magiging maganda ang ating mga buhay. Si Mary po, pinapakita niya sa atin na hindi po ito totoo. Na ang mga pagsubok, ang mga paghihirap, ang mga pagluha sa ating mga buhay ay kaakibat ng pagsunod sa Kanya. Hindi po ito mga palatandaan na wala tayo sa kalooban ng Panginoon. Minsan po, ito ay talagang tanda
na tayo ay sumusunod sa Diyos. Pagka dumarating ang mga pagsubok sa mga buhay natin, of course, kailangan na tatanungin natin, Lord, bakit? Bakit ang daming pagdurusa? Bakit ang daming problema? At kapag alam natin na hindi tayo pinaparusahan ng Diyos, kundi tayo ay pinapadaan lang ng Panginoon sa mga matitinding pagsubok upang maranasan natin ang Kanyang pagiging malapit sa atin, ang Kanyang biyaya, ang Kanyang mercy, ang Kanyang power, ang Kanyang Holy Spirit na suma sa atin. Kaya ganyan po ang nangyayari sa atin. Yung pangatlo naman po, so una, God told her so many amazing things, and then God gave her so many wonderful things. And then the last part po, yung tugon naman ni Mary. Paano niya tinugon ang pagtawag sa kanya ng Panginoon? Ano ang kanyang itinugon? Well, if you ask me, kung ano ang naging tugon ni Mary sa Diyos, in one word po, ang sagot po dyan, ang tugon po niya ay awit. Tinugon niya ang Panginoon ng awit. Pero yung awit po na ito, hindi nabuo po yan pagka after a series of experiences. At naisip ko lang po na napakagandang tugon na ang isang tao, pagkatapos na magpapasakop sa Panginoon, mananampalataya sa Diyos at susunod sa Kanya, ang kanyang magulong buhay, ang kanyang parang simple na buhay ay magkakaroon ng magandang kulay, magkakaroon ng kahalagahan, magiging kagamit-gamit ang buhay na yan hanggang ang buong buhay na yan ay parang awit na kinakanta para sa Panginoon. I think that's a beautiful response that Mary gave to God. And for all of us, yan din po ang isa sa mga pinakamagandang tugon natin sa Diyos na ang ating buhay ay isang awit para sa Kanya. Pero paano ba naging awit ang buhay ni Mary? I think una po sa lahat, nakikita naman natin it did not happen right away. It started with what we call an honest doubt. Talagang nagtatanong siya kay God Lord, paano ito? Paano mangyayari ito? Si Zacharias, who was a priest, talagang nung una siyang sinabihan na magkakaroon ka ng anak, sabi niya, no, I don't believe. You give me a sign. Talagang hindi siya naniwala, pero kakaiba si Mary. Si Mary hindi kaagad nag-yes, pero I love yung attitude niya. At yun ang magandang attitude sa atin. What you call an honest doubt. Kung hindi ka sigurado, magtanong ka kay God. Kung hindi ka sigurado, lumapit ka sa Kanya at sabihin mo sa Kanya ang lahat ng iyong agam-agam. At alam po niyo na ang ganda po ng Diyos, dahil sa Kanyang pagtatanong, nakita natin, narinig natin kung papaano bubuin ng Diyos ang Diyos na magkakatawang tao na magiging sanggol doon sa womb ni Mary. Wow, the miracle of miracles, a supernatural conception that God will do, in the womb of Mary. And how did that happen? Well, kasi po may nagtanong. Kaya yan po ang unang step towards a life that sings to God is itong kanta. Kumakanta siya para sa Panginoon. Yung pangalawa po, yung submission. Si Mary po, kahit may doubt siya, nagtanong siya nung sinagot po siya. I love what she said. Do to me. Gawin po ninyo sa akin. I'm your servant, oh God. Ako ay lingkod ninyo, Panginoon. I'm a servant of God. So do whatever pleases you with my life. I think that's a beautiful example that Mary has shown to us, na yung response natin sa gospel, sa magandang balita is yung pagsuko ng buong buhay natin sa Kanya. Na kahit ano pa yung papagawa sa atin ng Panginoon, to get out of our comfort zones, to make use of our simple lives, sa mga nanay, pagiging nanay,
magiging kagamit-gamit kay God, whatever we do, that can be offered to God, and this complete and full surrender to God was part of the process of turning her life into a song. But there's a third one, and I love this one. Nung pagkatapos po niyang sumuko kay God, hindi pa siya umaawit eh. Ang kanyang pag-awit ay mangyayari pagkatapos na pupunta siya kay Elizabeth. Only after she would meet with Elizabeth, only after she would be with someone who would stand as her support, will the song begin to be sung. At ito po ay napakagandang lesson for all of us, no? That the need for community, na kailangan po natin ang mga kaibigan, mga kapatiran sa Panginoon, people who stand with us, people who pray with us, people who encourage us para sa ating walk with God. Community. Hallelujah. Kaya yung mga life groups po natin, yung church family po natin. Of course, kahit yung physical family natin, they can also be part of our community. But you cannot live alone. This Christmas po, make sure you do not live alone. You do not worship alone, but make sure you join with others. Because a song begins with this honest doubt, then it begins with surrender, and then this community thing. And then the last part, is now a life singing to God, a life singing praises to God, a life that is saying, God, yes, I'm for you, I'm with you, and I believe you with all of my heart. Alam po ninyo mga kapatid, itong taon na ito ay talagang sobra ang hirap. I think the whole world has experienced yung talagang travail and groaning. Sabi po sa Biblia, tinatawag sa Biblia na ang buong mundo ay umiiyak. Ano po? Bakit siya umiiyak? Umiiyak siya dahil naghihintay siya sa kanyang darating na tagapagligtas. Pero ang pangako ng Panginoon sa atin na ang pag-iyak ay pauna lamang sapagkat ang mga umiiyak ay they will be comforted by God. Ang mga tumatawag sa Diyos, God will come to them. Kaya nga po, kahit napakahirap yung ating 2020, wow, it's really time to not only wait on God, pero panahon para tawagan ang Panginoon, para sabihin sa Kanya, Panginoon, I need you. Kailangan kita. Panginoon, I need you. I want to trust you. I want to believe in you. I want to really serve you with all of my life. Kaya po, I want to encourage everyone today, una sa lahat, I want to encourage you to make sure na ang ating mga buhay ay nakaugnay sa Panginoon. Kasi dito nakasalalay kung ang ating mga buhay ay buhay may kapaitan o kaya buhay may awit. At gusto ng Panginoon, He wants to see us become a person who sings praises to the Lord, who adores God, na yung buong buhay natin ay larawan ng kabutihan at pagmamahal ng Panginoon. So I pray for God's blessings po. I pray especially para sa mga mama, mga moms, just like Mary po, ang pagiging mother po. Alam po niyo, ang motherhood is not an easy task, diba? Someone I read this week, sabi niya, motherhood is a volunteer suffering. Talagang you volunteers to suffer. That's what motherhood is. Na motherhood is not easy, but sabi niya, motherhood also is an opportunity. An opportunity to what? Well, an opportunity para mapuri ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga bata na magmamahal at susunod sa Panginoon. At hindi lamang sa mga nanay, kundi sa bawat isa. I pray po na simula po sa araw na ito, atin pong kikilalanin ng Panginoon. Tatanggapin natin siya. Unawain natin kung bakit ang Diyos ay naparito. At pagka naintindihan natin, ibigay natin ang buong buo ang ating mga buhay. At makikita natin ang pagbabago, ang lakas, ang pagpapala. Katulad po ng tinanggap ni Mary,
ganun din ay pagkakalob sa atin pagpapalang wagas, pagpapalang walang hanggan, pagpapala dahil kay Jesus. God bless po. God bless you all. Amen.